master ang ang utang. Paano mo mapautang yung client mo? Okay, paano pag sinabi ng client, ay wala akong pera, walang natitira sa sahod ko, 'di ba? Puro utang ako, 'di ba? So anong sasabihin mo? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo may influence yung iyong mga clients na mag-utang, na mag-loan, na ma-maximize yung loan. Kaya nga ang title nito is The Art of Wise Spending. Okay? So hindi po ito again, hindi po ito inspiration. This is a training para sa mga members para ma-maximize mo yung clients and para kahit pag sinabing ay wala akong pera, 'di ba? Wala akong ipon, walang natitira sa sahod ko. So, anong gagawin mo? So ito 'yon. Okay, sige mag-share screen po ako. Okay, so eto po, ayan. So again, I'm Jessica May Peralta Rosal. Sinabi na po lahat ni Marcy ang aming achievements kanina. Tawag ko kay Marcy. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sexy. Okay, ayan. So umpisa na po tayo. Wala na tayong paligoy-ligoy. Of course, welcome to our digital blueprint, The Art of Wise Spending. So this training is all about maximizing loans. Okay, paano mo may influence yung client mo na mangutang? Paano mo may influence yung client mo na mag-loan? Okay, na mag-cash advance, na okay lang na manghiram ng pera. 'Di ba? Okay lang na i-push mo yung 200,000 account, 'di ba? Paano mo mapupush yung client mo na manghiram ng pera para mag-join dito sa community natin. Okay? So this is all about utang. Loans. Kung magagalingan mo dito, mamasteran mo, kahit sino yung kausap mo, may pera yan o wala, nasa Pilipinas yan o nasa abroad, kahit wala yung pera, mapapagawa mo yan ng paraan. Okay? Ayan. O, sige, start na tayo. So, unang-una, kailangan yung ipaintindi sa client nyo na kapag sumali sila dito, ang goal nila is financial freedom. Okay, the ultimate goal is financial freedom. Ano yung financial freedom? Financial freedom means having enough income, savings, investment to live the life you desire without relying on a traditional job. It's about having control over your finances and the choices you make. Okay, so ibig sabihin, sasali sila dito sa ating community kasi ang goal niya at ang goal mo is iisa, which is financial freedom. So ano yung financial freedom? Dapat ang financial freedom, marami kang income, enough income, may ipon ka and may investment ka na kahit hindi ka nagtatrabaho, pero ang kinikitang pera. Kahit hindi ka nagtatrabaho, you can thrive. Hindi lang survive ha. Pag sinabing survive, you can just eat 3 times a day. Tama ba? 3 times a day, kakain ka, okay na yon. Pero when you say thrive, ibig sabihin kahit wala kang trabaho, nakakapag-travel ka, nakakapag-shopping ka, diba? That's the financial freedom na goal nating lahat. Okay? Next. What is financial freedom? Everyone defines financial freedom in terms of their own goals. Karamihan ng tao, it means having the financial cushion. Ano yung financial cushion? Savings, investment, and cash to afford a certain lifestyle, plus a nest egg for retirement or the freedom to pursue any career without the need to earn a certain salary. So, ano ibig sabihin nun? Financial freedom is kahit hindi ka pala nagtatrabaho, okay? At kahit ano man ang ginagawa mo, for example, pintor ka, for example, singer ka, kahit hindi ka binabayaran ng malaki sa pagiging singer mo, pagiging musician mo, or pintor, masaya ka pa rin sa ginagawa mo kasi nga, na-build mo na yung pera mo. Guys, so that's financial freedom. Ibig sabihin, masaya ka sa ginagawa mo at yung ginagawa mo ay passion mo. Okay? Na kahit hindi ka kumikita ng malaki dyan, okay, masaya ka kasi nga meron ka ng wealth. Okay, that is financial freedom. Okay, ayan, next. A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life. Ibig sabihin, nakakatulog ka ng mahimbing. Goal natin is magkaroon tayo ng financial freedom kasi pag marami kang pera,
makakatulog ka ng mahimbing, na hindi mo iisipin kahit na hindi mo iisipin na pag na-aksidente yung kamag-anak mo, mangungutang ka sa labas para magpagamot kasi wala kang sapat na pera sa bangko na nakaabang sa emergency cases. Okay? So, ito yun. Makakatulog ka ng mahimbing kapag may financial freedom ka. Alright? Ano pa? Financial freedom is a state of being that involves more than just accumulating money and being financially stable. It also means having a sense of peace of mind and well-being. Okay, ibig sabihin daw, pag may financial freedom ka, malusog ka, healthy ka, maganda yung, alam mo yun, may peace of mind ka, kalmado ka, di ba? Kasi alam mo, you're confident enough na kahit ano man ang mangyari sa paligid mo, kaya mong lagpasan because kaya mong harapin kasi nga you are financially stable. Marami kang pera sa bangko na kahit may emergency cases, kaya mo siyang harapin. That is financial freedom. Okay, ngayon, ano ang largest source of income ng Filipinos? Okay, so syempre, bago ka magkaroon ng financial freedom, dapat muna tingnan mo kung saan nanggagaling yung pera mo. Ang pinakauna is salaries and wages. Okay, kumukuha tayong mga Pinoy ng pera sa sahod, salaries and wages. Ang pangalawa is remittances ng mga OFW. Okay, yan yung dalawa. Sa pinakamalaking source ng pera natin. Okay, so dito tayo sa 4 quadrants. So kung alam niyo naman guys, 'di ba? Kailangan niyo itong ma-explain sa mga clients nyo na kapag nasa employment ka at self-employed, this is no work, no pay. Tama. So pag hindi ka nagtrabaho, wala ka ring income. Ang kapital mo, ang katawan mo. Pero paano ngayon na malakas ka pa, kaya mo pang magtrabaho? Tama. Pero ang tanong, ang katawan ba natin hindi napapagod? Ang katawan ba natin hindi nagkakasakit? Forever ba tayong bata? Hindi. Tama, di ba? So what if ngayon malakas ka pa, yes, nakakapagtrabaho ka pa. Pero what if one day, di ba, you're not getting any younger, what if one day nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho, so eventually mawawalan ka ng source of income. Tama. O pag dito naman sa business saka investor, kapag na-build mo yung business mo at investment, kahit hindi ka magtrabaho, meron kang income. So dapat, ang client, ma-influence mo or maturuan mo na dapat mag-focus sa business and investment. Okay, ngayon, ito na. Okay, so kailangan mo lang ma-explain yan, 4 types. Karamihan ng tao nasa employment and self-employed. Konti lang ang nasa business and investor. Kaya karamihan ng tao may hirap. Okay, so kailangan mo mapaintindi na sino ba yung mayayaman sa Pilipinas? Empleyado o negosyante? Diba? Sino ba yung mahihirap? Ano ba yung marami sa Pilipinas? Empleyado o negosyante? Ang madami po ay empleyado. Kaya po marami tayong mahihirap sa Pilipinas kasi marami ang empleyado. Konti ang nagnenegosyo. So ang nagnenegosyo, yun ang konti, kaya konti lang yung mayaman. Okay, and yung mga empleyado, karamihan ng tao nasa empleyado na pinag-aagawan mo yung perang 5% lang ng ekonomiya. O, diba? And konti lang yung nasa business and investment na ang pinag-aagawan nilang wealth ng ekonomiya ay nasa 95%. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang pumunta sa pagiging negosyante at investor. Ngayon, paano mo gagawin? Paano mo i-maximize yung pera mo? Diba? So, accepted na ng client mo na magnenegosyo. Tama. So, ngayon, ang next advice mo, you need to make money work for you. Okay, karamihan ng mga mayayaman sa buong mundo, ginagamit ang pera para magtrabaho para sa kanila. Okay, you need to multiply your money also. Kung may pera ka sa bangko, dapat mas kumita siya at mas kumita ng malaki. Okay, paano kung hindi kumikita? Ibig sabihin, ilabas mo yan sa bangko. Tama, di ba? Ano pa? Invest in business. Kailangan mong ilagay yung pera mo sa business or investment para mas kumita siya ng malaki. Okay, ano pa? You can invest your money in putting up a business startup. So, yung pera mo,
pwede mo ilagay sa isang business startup. You can invest as a partner with other entrepreneurs. Ito mga choices lang to na pwede yung ibigay. Kailangan mo lang sila bigyan ng option. Huwag agad-agad na sabihin, ito, dito ka na sa online platform namin agad-agad. Dapat merong mga, bigyan mo sila ng konting choices. Diba? Pwede ka mag-invest as a partner, sa mga, team of entrepreneurs, or you can invest in other people's ideas and skills and become a co-founder. Pwede rin yun. Okay. So, etong mga choices na to, actually, pwede mo tong gamitin, yung pera mo, pwede mong gamitin sa isang negosyo na existing na ngayon. Pwede mo nang ipasok kung ano man na online platform ang ginagawa mo. Okay, for example, yung sa Technocrat. For example, yung sa OB. Di ba? Yung sa Royals. Yung sa Apex. Di ba? So, kailangan mo silang paintindihin na yung pera nila, pwede nilang gamitin para sa isang negosyo na existing na. Okay? Na hindi mo na kailangan mag-start from scratch. Kasi mahirap mag-umpisa ng isang negosyo from scratch dahil 90% ng mga bagong negosyante, 90% of that, napupunta saan? Nalulugi. Kasi nga, mag-uumpisa pa lang sa lahat. Okay? Mag-uumpisa pa lang sa lahat ng process. So, ibig sabihin, mas malaki ang chances na malulugi siya. Whereas, kung invest mo yung pera mo sa isang system, sa isang business, na existing na, marami nang nagawang resulta, marami nang napatunayan, and matagal nang nagra-run, 'di ba? Mas ma-maximize yung pera mo at magkakaroon ng mas lower chances of kalugian. Okay? Ngayon, paano naman magsimula sa negosyo kung wala pang kapital? O, 'di ba? So si client mo gusto na magsimula, 'di ba? Gusto na magsimula sa business pero walang pera. Sabi ni client, gusto ko sana mag-start kaso wala akong pera. 'Di ba? Anong gagawin mo? Okay, sige. Paano ba? Okay, so eto, pwede mo na siyang i-introduce sa mga loans. Okay, so ako po, hindi po ako nahihiya na mag-share sa inyo na nagsimula ako sa utang. O, 'di ba? So ano yung nangyari noon? Dati akong OFW sa Singapore, nagkasakit ako doon, umuwi ako, wala akong ipon. Pagdating ko sa bahay, kapatid ko may cancer, yung tatay ko sinangla yung bahay namin para makuha yung pera, pampagamot sa kapatid kong may cancer. Tapos ako naman, nakita ko to na business. Sabi ko, saan kaya ako kukuha ng pera na pang-start? O, 'di ba? So, syempre, ano tayo risk taker tayo. And sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa abroad at ayoko na rin magtrabaho. So, anong ginawa ko? 5-6. Hanap ako ng malulunan, Bombay, 5-6. Yung mga tao na nagpapahiram ng pera, yung mga ganyan. So, magkaroon ka rin ng kwento sa sarili mo kung paano mo siya ginawa ng paraan. So, mas genuine, mas maganda. Okay? Para ma-realize nung tao na ito yung ginawa mo, hindi ka nahihiya. At dahil sa ginawa mong pag-uutang, di ba? Ito yung nangyari sa'yo. Ito yung naging life changes sa'yo. Okay, so pwede mong sabihin na, alam mo ba, yung client mo, OFW, alam mo ba, na hindi naman ibig sabihin wala kang pera, wala ka ng access sa pwedeng pagkuhanan ng pera. Kasi ang pera, nasa paligid lang natin. Okay, ang pera, nasa paligid lang natin. Kailangan mo lang hanapin kung saan ka makakakuha ng pera. Okay, ano yung mga business loans? Pwede mong pag-loanan. Number 1, Esquire. Pwede ka mag-loan sa Union Bank. Pwede ka mag-loan sa OWA. Term loan, equipment loan, Metro Bank, First Circle, BPI, SICAP, Welcome Finance, yan, mga ponto, mga credit line, mga ganyan, mga lending. Okay, pwede po yan. Kung alam niyo po yung mga card bank, di ba, yung mga card bank, ang iba nga nilo-loan yung 4 piece, di ba, GCash credit.
'Di ba? Ang dami na ngayon sa online na pwede mong maloanan. Ano pa? Microfinance, non-government organizations, mga co-op. Alam mo guys, mga buro barangay, ang daming mga cooperative na pwedeng pagloanan, mga government institution, SSS, Pag-ibig, may housing loan, may salary loan, ang daming family, friends, 'di ba? Informal lenders, mga nagpa 5-6. Alam niyo yan sa barangay kung sino yung mga nagpapautang, 'di ba? So yun, so kailangan mo silang ma-influence at the same time ma-enlighten, ma-educate. Ma-educate mo sila na hindi naman nakakahiya na mag-utang. Okay, hindi nakakahiya na mangutang para mag-business. Okay, ulitin ko ha. Dapat ma-influence mo yung client mo and ma-educate mo sila na when it comes to business, normal na bagay ang mangutang. Ulitin ko, when it comes to business, normal na bagay ang mangutang para sa kapital. Okay? Ayan, ano pang other sources? GSIS, multipurpose loan, salary loan, Pag-ibig, multipurpose loan, SSS loan, bank loan, GCash, 5-6, Sangla ATM, Bombayo. Ang dami. Again, guys, kaya guys, pag may kausap kayo na nagsasabing wala akong pera, naku guys, huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Imbes, i-educate mo sila na marami silang sources na pwedeng pagkuhanan, okay? Oo, yan. Pwedeng pagkuhanan. Hindi lang nila alam kung saan nila hukunin. Pero kung ma-educate mo sila, na alam mo ba, maraming loans, marami kang pwedeng pagloanan. Okay? Tapos i-enlighten mo na sila ng iyong situation. Yung nangyari, yung ginawa mo para maka-raise ka ng capital. Alright? And, eto, pwede mong ibigay na tawag nito, pwede mo tong i-share na story with Henry C. So Henry C was born to a poor family. At the age of 12, 'di ba? Pumunta sila, gumawa sila ng store. Okay, and then siya 'di ba yung sa first tawag nito, by selling shoes sa Marikina with his own built kariton. He pursued selling different items that also started to attract his initial base of clients. Paano nga ba nagsimula si Henry C? Henry C was able to loan a capital and he used it to build his business as he established his first shoe store in Quiapo, Manila. So, saan ba nagsimula ang SM? Sa utang. Si Henry C, lakas na loob, nangutang, nag-loan ng kapital para magsimula ng negosyo. So, what happened with Henry C? With SM ngayon, di ba? Si Henry C patay na. Pero his children are one of the most richest in the Philippines. And alam niyo naman kung gaano kadami ang SM dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So again, saan nagsimula si Henry C? Sa utang, sa loan. Okay? Kaya again, hindi masamang mangutang para magnegosyo. Okay, number 2. Ayan, John Gokongwei Jr. So si John Gokongwei was the heir to one of the Cebu's wealthiest family. Nung namatay yung tatay niya, hindi siya marunong tawag nito, evaporate. Kumbaga, hindi siya marunong mag-handle noong family fortune. Kaya, ang nangyari, he had to support his family by peddling goods from his bicycle in the streets of Cebu. Taga Cebu pala to, si John Gokongwei. Then, after that, nanghiram siya ng 500,000 from China Bank to launch a maize milling company that is known as Universal Corn Products. Okay. So magkano ang inutang ni John Gokongwei? 500,000 pesos para magsimula ng isang negosyo. O, diba? So saan nangyari? Saan nagsimula? Sa utang. Nangutang lang po si John Gokongwei para makapagsimula ng negosyo. Ngayon, ano na po yung mga negosyo niya? Cebu Pacific, diba? JG Summit Holdings, Robinsons Mall, harap lang ng office natin sa Ortigas. Universal Rubina Corporation, yung mga biskwit. Mini Stop, diba? Summit Media, yung mga magazine.
'Di ba? So ganun kaganda yung pwedeng mangyari kapag nangutang ka para sa isang negosyo. So ito yung pwedeng mangyari sa iyo. Ano pa? Jollibee. Paano ba nagsimula si Jollibee? Tony Tan Kak Chong used to operate an ice cream parlor, o 'di ba? Ice cream pala yung sinimulan niya before converting it into a fast food restaurant called Jollibee. So, with a starting loan of capital of 350,000, the young Kak Chong opened 2 branches in Cubao and Quiapo, together with friends who supported his idea. So, yung mga kaibigan niya, nag-ano sila, tawag nito, tawag nito, nag-ambagan ng pera, 'di ba? Para makaipon ng capital ng 350,000. So, silang magkakaibigan nangutang, okay, sa mga kaibigan nila para magkaroon ng kapital na 350,000. So, para mabuksan si Jollibee. So, again, anong nangyari kay Tony Tangkaksyong? Gaano kadami meron ng Jollibee ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa? 'Di ba? So I think Jollibee, ito na yung pambansang ano natin pambansang burger, pambansang spaghetti, 'di ba? So imaginein mo gaano kaganda yung lakas ng loob na mangutang para sa isang negosyo. Tapos ito na yung naging nangyari sa iyo ngayon. You built a business empire, 'di ba? Next is Mang Inasal, o 'di ba? Siguro alam niyo naman yung kwento nito. Mang Inasal was founded from Injap's foresight that a fast food barbecue business would succeed because no one else was doing it at the time. Okay, so fast food barbecue. Armed with business savvy that was sharpened by his being a provinciano, he borrowed 2.4 million from his father to bankroll the barbecue business. So saan nagsimula ang Mang Inasal? Sa utang. Saan nagsimula yung Jollibee? Sa utang. Saan nagsimula ang si John Rock Gokongwei? Sa utang. Saan nagsimula si SM? Sa utang. Diba? Yun. So imagine mo ngayon si Mang Inasal, diba? Binili ng Jollibee ng ilang bilyon. Diba? Ganon kaganda yung pwedeng mangyari sa'yo kapag nag-loan ka para sa isang negosyo. Okay, next. David Consunji. Yan. So baka hindi kilala si David Consunji. David Consunji, he's a billionaire and sila yung mga contractors ito sa Pilipinas. Okay? Self-made construction billionaire David Mendoza Consunji of DMCI, now 92 years old, said that China Bank has always supported his business even when others did not. O, diba? Ganun pala kalupit si China Bank. Actually, China Bank is isa po yan sa pinakamadaming kliyente na negosyante na nagpapahiram ng pera. China Bank. O, diba? Yan. So, ano bang nangyari? Eto, nanghiram si David Consunji sa China Bank ng kapital. Okay? China Bank approved his loan application even though he had no previous business with them before. Yun. So imaginein mo, marami na siyang utang, tama? Pero inapprove pa rin, pero lakas loob pa rin siyang ng utang para mag-open ang negosyo. Ganun kaganda pag meron kang attitude na, alam mo, risk taker ka, di ba? And alam mo kung saan papunta yung pera, di ba? Alam mo sa negosyo to, na okay lang mangutang ka kasi may sa negosyo naman to. Okay? So ulitin ko ha. Walang masamang mangutang basta para sa negosyo. Okay, ano yung mga realization natin? Number 1, Chinese loan for business. Mga incheck nangungutang para sa negosyo. Pero mga Pinoy, loan for new clothes, shoes, gadgets, etc. Diba? Yung mga Pinoy, nangungutang para saan? Bagong damit, bagong sapatos, bagong gadget, diba? Pampatayo ng bahay. Diba? Ganun tayong mga Pinoy. Kaya dapat, pagdating sa pera, pagdating sa loan, dapat maging utak Chinese tayo. Chinese, malakas loob mangutang para sa negosyo. Very true. Ang Pinoy, takot mangutang pera sa negosyo.
pero malakas loob mangutang para sa fiesta, birthday, handaan. Tama ba? Tama ba? Sige nga yung mga OFW dyan, o, diba? Takot ka mangutang para sa negosyo. Pero pag humingi yung anak mo, humingi yung kapamilya mo, relative mo, uy, pwede naman pa-burger ka dyan, may birthday kasi kami, o, diba? Namimigay ka. Ano bang mas tamang paglagyan ng pera mo? 'Di ba? Yung handaan na yes, mabubusog. 'Di ba? 1 hour, 2 hours, busog ka. After niyan, ifa-flush na lang sa inodoro lahat ng kinain. Nasaan na yung pera mo? Tama, 'di ba? So, dapat mas maganda, ilagay mo yung pera mo sa negosyo. Okay? Yun ang mas maganda. Great news kasi hindi mo naman kailangan na mangutang ng milyon ng kapital para magsimula ka sa negosyo. You can start from 10,000 up to 200,000. You can have your online business with Project High Community. Okay, ulitin ko ha. Kailangan mong ma-educate yung client mo, make them realize, enlighten them, na hindi ka naman magmumungutang ng milyon. Dito, pwede kang magsimula ng 10,000 to 200,000. Diba? Hindi naman kailangan na tulad ng mga negosyanteng malalaki, ni na Henry C., ni na Kunsunji, di ba? Ni na Tan Kachong, na sobrang malaking kapital ang kailangan mo para magnegosyo ka. Dito, online business, digital platform, di ba? Magkano? 10,000 to 200,000, pwede ka nang magsimula ng negosyo. Okay, what else? Okay, ito. I started from a loan of 10,000 pesos and added more loans until I completed 200,000 pesos VIP account. Sino ba dito yung tulad ko? So, hindi ko po kinakahiya. Nagsimula ako mag-loan sa halagang 10,000 pesos. Di ba? Kasi noon, magkano lang yung kapital na nagsisimula ako. So, nag-loan ako noon ng 10,000 pesos. Tapos pagkabayad ko, presentan ako ng multiple accounts. Sabi ko, ang ganda pala ng multiple accounts, di ba? Nitong VIP account. Ang ganda pala. Sabi ko, sige, gagawan ko yan ng paraan. Yun. So, ngayon, syempre, dagdag loan, dagdag utang, hanggat sa makompleto yung VIP account. Hindi ko tinitingnan kung magkano na yung utang ko, ang tinitingnan ko, yung mapalago ko yung negosyo ko. Kasi alam ko, once na mapalago ko siya, ang utang ko na yan lahat ay bayad. Okay? Yan ang mindset. Dapat ganun yung maibigay mong mindset sa client mo. Okay? Na wag mong titingnan yung ilalabas mo ngayon, tingnan mo yung pwedeng mangyari sa negosyo mo, yung perang pwede mong kitain sa negosyo mo, 'di ba? Yun ang dapat na titingnan mo. And pagdating sa negosyo, ang paglolo ng pangungutang ay normal na bagay. Wala naman pong negosyante na walang utang. Okay? Ayan. So, Project High Online Program, pwede ka mag-part-time, full-time, hub-based, home-based, portable online business, minimal startup capital, meron kang access sa online training and business mentors. So, i-explain mo lang tong lahat na kahit OFW ka, pwede ka mag-part-time, full-time. This is a very portable online business. Kahit nasaan ka, pwede mo itong gawin. And minimal startup capital. So, pwede kang mag-loan, mangutang, starting from 10,000 to 200,000 pesos. And magkakaroon ka ng mga training to be educated in the business. Diba? Online training and may mga mag-guide sa'yo na credible business mentors. So, ito yung nangyari sa lahat ng pinangutang ko. Di ba? Yun. So, dapat nagpapakita din kayong results, kung magkano na yung income mo. Di ba? Kung wala ka pang income, that's okay. Gamitin mo yung result ng mentor mo. So, ito, dahil sa pangungutang ko, dahil sa paggawa ko ng paraan, dahil sa pagpa-5-6 ko, dahil sa sa pagsangla ako ng ATM, ito na yung kinita ko, 116,000, 119,000, 678,000, di ba? Ito yung mga income ko monthly. Imaginein mo, pinakamalaking income ko is 639,000 in 1 month. Magkano yung inutang ko before para magsimula? 10,000 hanggang 200,000 pesos. Ngayon, yung inutang ko noon, nabayad ko na ngayon, yun yung kinikita ko monthly.
O, 'di ba? So, ganun, imagine mo ano yung impact nun sa client mo, 'di ba? So, papakita mo lang sa kanila yung magiging sila, yung vision ba na kung saan sila puwedeng mapunta, yung buhay na nag-aantay sa kanila. Eto, 3 million in 1 year, mga sasakyan, travels, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, mga na-create na mga millionaires club, mga natulungan na mga leaders na maging MC, mga leaders na nagkaroon ng mga sasakyan, 'di ba? And eto, yung kapatid ko natulungan ko din dahil sa pangungutang ko, 'di ba? Dahil sa nangutang ako, naisali ko yung kapatid ko, naisali ko dito sa community natin na ngayon mas malaki yung kinikita kaysa sa akin. O, 'di ba? So last month po, 345,000 kinita ng kapatid ko, ako po nasa 212,000. So kaming dalawa nasa half a million. And nung 2023, kumita po kami ng 5 million. So 3 million sa akin, 2 million sa kapatid ko, that's a 5 million total income in just 1 year. So again, saan kami nagsimula? Sa utang. Sa 5-6, sa Bombay, sa Sangla ATM, 'di ba? So doon kami nagsimula. Pero hindi namin yung kinakahiya. Kasi yung utang namin before, nabayad na nabayaran namin paunti-unti habang nagpo-progress yung business namin. Ngayon po, mas malaki pa yung kinikita namin sa inutang namin. Okay? So dapat ganun ang pag-educate nyo sa mga clients nyo. Hindi masamang mangutang pag magnenegosyo. Ano po yung right mindset pag ginagamit ang utang sa business? O ito, bigyan nyo din sila ng advice. Alam mo ba na ganito, bigyan kita ng advice, lakasan mo yung loob mo na mag-loan, mangutang, pero dapat may tama ka ring mindset sa paggamit ng utang mo sa pagnenegosyo. Okay, number 1, be brave, lakasan mo yung loob mo. Okay, walang yumayaman na mahina ang loob. Dapat malakas ang loob mo. Okay, malakas yung loob mo sa unang-una sa paggawa ng paraan, sa pangungutang, sa pag-loan, sa pagsanglaan ng ATM, dapat lakasan mo yung loob mo. You must be a risk taker. Walang negosyante na umasenso na hindi niya gusto mag-take risk. Okay? Lahat ng negosyante magaling gumawa ng paraan, malakas ang loob, matatag, and syempre risk takers talaga. Okay, number 2, be teachable. Dapat aralin mo yung negosyo. You must be educated sa business. Huwag mo lang iasa sa mentor mo. Yes, busy ka. Yung mentor mo gumagawa ng ads, di ba, ganyan. Pero maganda na inaaral mo din. Perseverance. Show up when business is good or down. So, alam niyo naman, guys, di ba? Kung buhay natin ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. 'Di ba? So, most of the time, we are tested when we are down. Pag nasa baba tayo ng gulong, pag hindi tayo kumikita. So, when you are down, still show up. Magpakita ka pa rin sa negosyo mo. Magpakita ka pa rin sa mga clients mo. Magpakita ka pa rin sa mentor mo. Okay? Hindi ibig sabihin na down ka, forever kang down. Darating din yung time, basta tumuloy-tuloy ka lang, aangat ka din. Okay? Show up when the business is good and even when the business is down. Kasi mas marami kang matututunan kapag hindi ka kumikita. Mas nagiging humble ang tao, mas open ka sa teachings and knowledge and education kapag wala kang kinikita, pag nasa baba ka. Okay? Ayan. Number 5, be a team player. Cooperate, collaborate with your mentors. Okay. Makipag-cooperate, makipag-team up. Okay, kapag di ka kumikita, huwag mong i-isolate ang sarili mo. Okay, dapat mas lalo mong ibigay ang sarili mo sa sistema para matulungan ka na maangat, na mas lalong kumita. Okay, and collaborate with your mentors, makipagtulungan. Okay, makipagtulungan sa mga mentors para ma-assist ka kung ano yung tamang dapat mong gawin. Okay? Ayan, next. What's stopping you to achieve the life that you want? Okay, napaka-importante to na ma-realize mo, ma-educate mo sa mga
clients mo. Lalo na sa paglo-loan, okay? So, number 1, takot. Huwag kang matakot na mag-loan, na mangutang. Okay, huwag kang matakot na mag-loan. Kasi, tulad na lang sa amin, di ba? Sa ganda na ng buhay namin ngayon, marami ng savings, marami ng, alam mo yon, monthly na pumapasok kahit hindi ka nagde-direct, naka-leverage ka na. Hindi naman namin ito makukuha kung nagpadala kami sa takot. Okay? So, dapat mapalitan yung takot ng gratitude, excitement. Sabi mo, dapat dapat sa client mo, dapat masaya ka na ginagawan mo to ng paraan. Kasi pag masaya ka na ginagawan mo ng paraan, mas magaan yung blessings, mas magaan na mahanap mo yung mga taong tutulong sa'yo. Palitan mo yung takot mo ng gratitude at excitement. Okay, number 2, duda. Siyempre, aalisin mo yung duda. Huwag kang mag-iisip na kapag nangutang ka, hindi mo yan mababayaran. Okay, huwag mong iisipin na ito inutang mo, baka hindi makabalik. Mas lalo kung hindi yan makakabalik kasi yan yung iniisip mo. Okay, what if isipin mo, ito uutangin ko 200,000 pesos kasi alam ko ito na yung susi sa pagbabago ng buhay ko. Nagbuhay ko at ng pamilya ko. 'Di ba? Alam ko na ito, dito ko nakikitain yung 1,000,000 ko at hindi ako nagdududa. Replace doubt with faith. Faith and confidence. Okay? Kailangan palitan. Sabihin mo sa client mo, huwag kang magduda part. Palitan mo yan ng faith. Yung paniniwala. Paniniwala na once nilagay mo yung pera mo dito, alam mo na i-workout mo ito at alam mo, hindi ka titigil hanggat hindi yan nagiging 1,000,000. Okay? Ayan, next. Fear, doubt, fear of failure. Alam niyo naman guys, di ba? Fail, first attempt and learning. So, kapag nangutang ka, huwag mong iisipin na malulugi ka. Okay. Dapat na-educate mo sa client na huwag mong isipin na malulugi ka part. Kasi, when it comes to failure, first attempt in learning yan. Ang fail is first attempt in learning. So, ibig sabihin, pag nag-fail ka, for example, the first month hindi ka kumita, that's okay. Kasi nagsisimula ka pa lang naman. And the more na nag-fail ka, the more na mas maganda. Why? Kasi mas marami kang natututunan. In the next month, alam mo na kung ano yung gagawin mo kasi natutunan mo na siya sa unang buwan mo. Okay? And always remember guys, wala namang instant success. Tama, di ba? Dapat ma-educate mo sa client na walang instant success. Na lahat ng lasting success or pangmatagalan na success, trinabaho yan ng ilang taon. Tama, di ba? Ilang taon, ilang puyat, ilang nights of sleepless nights, gutom, di ba? Minsan nga, pag kahit kahit may sakit ka, ginagawa mo pa rin yung negosyo, tama, di ba? So yun, so never be afraid of failure. And another thing, yung ibabayad nila, hindi naman mawawala. Tama, kasi lifetime business, hindi naman mag-e-expire, hindi naman magre-renew. Tama, di ba? So, nandyan lang siya. Kaya, never be afraid of failing. Di ba? Kasi hindi naman mawawala yung kinapital mo. Nandyan lang siya. Okay, next. Failure, fear of success. Okay, so ang iba dito na tao, 'di ba? Minsan iniisip natin na ayoko maging umasenso kasi pag mayayaman, 'di ba? Masasama na yung ugali. Yan. So, eto tatanungin niyo din yung client niyo. Ano ba talaga yung gusto? Ano ba talaga yung goal mo? Kasi dalawa lang naman 'yan, mayaman o mahirap. Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Mayaman o mahirap? Ano ba yung gusto mong ipamana sa mga anak mo? Bago ka naman maging mayaman, 'di ba? Tatrabahuhin mo siya. Ano ba dapat ang goal mo pag trabaho mo? Of course, umasenso ka. Kaya dapat hindi ka natatakot na umasenso, 'di ba? So, kailangan mong tanungin yung mga maling mindset at programming sa utak ng client mo. And doon mo sila masasagot. Doon mo sila may enlighten. Okay, next is fear of rejection. Ay, ayoko yun. Ayoko part mangutang kasi
kasi baka layuan ako ng mga kaibigan ko, 'di ba? Magalit sa akin yung asawa ko, yung nanay ko, yung kapatid ko, kamag-anak ko, 'di ba? Yung mga ganyan. So, yun. Ayoko din ng negosyo kasi baka mawalan ako ng kaibigan. Well, pues, nangyari nga yan sa akin. Okay, fear of rejection. Ayan. So, kailangan mong ma-educate yung client mo na rejection is normal. 'Di ba? For example, lumabas ka, nagpara ka ng jeepney, ng tricycle, hindi ka hinintuan. So, that's rejection. But nagalit ka ba? Hindi. Tama, 'di ba? O, nag-book ka ng Grab car. O, ilang beses ka kinanselan ng Grab ng driver, 'di ba? O, that's rejection, 'di ba? So, yun. So, kailangan mong mapaintindi na yung mga taong ayaw silang tulungan, 'di ba? Mas maganda ngayon na nakita na nila para mahanap nila yung mga taong tutulong sa kanila. 'Di ba? Sabi nga rejection mistakes are redirection. They are redirection in your life na para mapunta ka sa mga tamang tao na tutulong sa iyo sa negosyo. Okay? Ayan, next. What's stopping? Fear of unknown. Okay, ano ba yung fear of unknown? Hindi mo alam kung saan ka papunta. Tama ba? Meron bang ganun? Ayan. So, dito naman kasi guys, dapat mapaintindi mo sa client mo. Yung vision ba? Yung vision kung saan siya papunta. Yung vision na ito yung magiging buhay mo. 'Di ba? Dapat mabenta mo yun. Mabenta mo yung buhay na nag-aantay sa'yo. Ako sa totoo lang guys, paano ba ako nag-join? Ano ba yung nagpa-hook sa akin? Ang nag-hook sa akin dito sa networking is yung vision. Yung vision na darating ang time na kahit hindi na ako nagtatrabaho, kahit natutulog ako, kahit nagtatravel ako, kikita ako ng pera. Kasi sino ba naman ang gustong magtrabaho habang buhay? Meron ba dito? Meron ba dito? Meron ba dito na taong gusto magtrabaho habang buhay? 'Di ba? Sige nga, meron ba? Meron ba? Siyempre wala. Kasi imagine mo, nabuhay ka sa mundo, pinanganak ka para magtrabaho at mamamatay ka na nagtatrabaho. Hindi mo man lang na-enjoy yung buhay mo. 'Di ba? Hindi mo man lang na-enjoy yung ibang bansa. Hindi mo man lang na-enjoy na mag-shopping sa ibang bansa, 'di ba? Tawag nito yung mga magagandang tourist spots sa ibang bansa, hindi mo man lang na-enjoy. 'Di ba? So, 'yun ang nagpa-hook sa akin, yung vision, yung time and financial freedom. Na darating ang time, magkakaroon ka ng maraming oras at maraming pera para ma-spend mo sa sarili mo at sa loved ones mo. 'Yun ang nagpa-hook talaga sa akin. Kaya kahit ano man ang nangyari, whether the business is good, the business is down, I'm still here. Di ba? Nandito pa rin ako, tumutuloy-tuloy. I've been here for 12 years na, since 2013. O, di ba? So, imagine mo, dekada ko nang ginagawa yung business, pero nandito pa rin ako. Di ba? And I started saan? Sa utang. I started from a loan sa 5, 6 na 10,000. After magbayad ng 10,000, pinakita sa akin yung multiple accounts. Tapos nangutang ako ulit para mabuo ko yung multiple accounts na yun. Sa umpisa, maraming utang. Tama? Sino ba dito yung walang utang? Sa umpisa, ang dami kong utang. Di ba? Kabi-kabilaan naniningil. Pero sabi ko sa sarili ko, malalagpasan ko din to. Yan, malalagpasan ko din to. So yun, tinuloy-tuloy ko, inaral ko yung business, habang pa konti-konti kumikita, nagbabayad sa loan, hanggat one day nabayaran lahat ng utang, tapos yung binabayad mo sa utang ngayon, naging savings na, naging ipon na. Tama, di ba? So, ganun din, dapat napaintindi mo sa client, ma-educate mo sila sa tamang paggamit ng pera nila, and sa tamang paggamit ng privilege or access nila sa mga business loans. Kasi maging OFW man yan, o nasa Pilipinas, may access sila. Nasa paligid nila ang access sa mga loans, sa mga business loans. Minsan nga, kahit hindi bang business, pwede kang mag-loan. Okay? Tuition fee na loan.
Diba? Mga ganyan. Yun. Kaya guys, I think I'm done. Sakto 1 hour. So, sana marami kang napulutan na aral. Ang pinaka-topic lang naman is huwag kang manghinayang na magpautang. Ma-educate mo yung client mo sa mga loans na may access lang naman sila sa paligid. Kasi sa negosyo po talaga, normal ang may utang. Lahat ng negosyante na malalaki, from Henry C. down sa maliliit na small and medium businessman, lahat po yan nagsimula sa utang. Okay? Kaya kung ikaw, mangungutang ka, kung yung client mo, di ba, mangungutang para sa digital business, para sa Project High Community, para makasali sa ating napakagandang business, talagang suportahan mo yan. Sabi mo, part, sige, suportahan kita. Kasi lahat ng negosyante, meron namang utang. Pero dito, mangungutang ka na hindi naman milyon, pero yung kikitain mo, milyon. Tama, di ba? Yun. Kaya kahit din po kayo mga kapatid, mga leaders ng Project High Community, be strong, be brave, okay? And lakasan mo yung loob mo na mag-influence sa mga clients mo na hindi masamang mangutang. Okay? Kasi para naman to sa negosyo. Hindi to para sa bagong sapatos, sa bagong bag, di ba? Hindi siya sa bagong gamit. Para po sa negosyo na pwedeng kumita ng pera, okay? At pwedeng mabayaran yung inutang mo. At pag nabayaran yun, mas maraming income and savings ang papasok sa'yo kasi na-establish mo na yung negosyo mo. Alright? So, I'm done. Yeah, mag-utang para sa mabuting puntahan. Kailangan para magnegosyo. Kaya, yun, tama po yan. Tama po. Ayan. So, I think I'm done. Thank you so much, Project Kai Community. So, back to you sa ating sexy and gorgeous host, Mentor Marcelina Pajares.